So yun, may galab shoutout ulit sa inyong lahat, mga Iskonians, God first. So ngayon po, meron lang po akong reaksyon na na ang sabi kasi babalik daw si Yorme pagiging mayor ng Maynila kasi wala na daw pera. Ang isa naman aking narinig, babalik daw si Yorme para ibenta daw ang pagmamay-ari ng government ng Manila City Hall. So actually kasi ngayon mga Manilenyo, mga ka-Iskonians, takot na takot po talaga sila na babalik ang nag-iisang Yorme Isko Moreno. Yan ang katotohanan. Alam niyo bakit kaya takot sila? 'Di ba? May tanong ko lang, no, mga taga Maynila diyan. Mga Manilenyo, mga Iskonians, no, mga ka-2joins. Itanong ko sa inyo, bakit sila takot na babalik si Yorme pagka mayor ng Maynila? Ito in my own opinion na para sa akin. At saka nabasa nyo naman yung nasa screen. No, bago tayo magpatuloy sa ating topic, basahin muna natin to. Kasi kung naalala nyo po, sa aking unang vlog, sabi ko nga dito sa title, bakit babalik si Isko Moreno pagka mayor ng Maynila? Dito may nag-comment, sabi niya, Kent Garcia, kaya babalik si Isko Moreno pagka mayor kasi ibibenta na ni Isko Moreno ang buong Maynila. Diba sinabi niya na kahit Manila City Hall, ibibenta niya. Kaya hindi ko iboboto si Isko mo. Iyong Divisoria Mall, bininta niya. Saan niya dinala yung pinagbintahan niya sa Divisoria Mall? Ginamit niya. Noong 2022 sa kandidatura niya sa pagka-presidente, diba tinabla siya ng mga taga Maynila, natalo siya kay BBM, diba? Actually ganito Kaya isa po sa rason ngayon mga ka-Iskonians kung bakit takot na takot sila kay Yorme pag bumalik. Una, simple lang. Kapag bumalik si Yorme pagka mayor ng Maynila, doon na naman makikita si Eddie, si Patty at si Lispo. No? Eddie, Patty, Lispo. Kasi alam ko bumabalik yan ngayon. Isa yan sa kadahilanan na lahat ng mga sikreto nila, lahat ng kapalpakan nila, kapag bumalik si Yorme, makakalkal yan. Kaya isa sa rason na takot sila na babalik si Yorme pagka mayor ng Maynila. At saka dito kay Rolly Bruno, sagutin lang kita. Yung Divisoria Mall po na bininta ni Yorme ay napunta po yun. Yung budget noon, nung panahon ng pandemya. Malaking tulong po ang napagbintahan nung pera na kinita sa pagbenta niya sa DB Mall, napunta po yun sa ayuda ng mga taga Maynila, yung mga gamot para sa mga naapektuhan sa COVID, yung mga kung ano-ano pang mga relief goods sa panahon ng pandemic, doon po napunta. Hindi po pwede na si Yorme magbebenta ng isang gusali para gagamitin niyang pondo pagtakbo pagka-presidente. Wala pong ganun. Huwag kang isip bata, Rolly Bruno, huwag tanga. Di ba? Ang para sa akin, aminin nyo na kasi na takot kayo na babalik si Yorme. Alam niyo kung bakit? Kasi once na si Yorme babalik at uupo pagka mayor ng Maynila, lahat ng baho, lahat ng pangungurakot, lahat ng kabulastugan, katiwalian na ginawa ng kasalukuyang administrasyon, mabubutasan sila. Diyos ko, ubusin nyo lahat ng trolls, ubusin nyo lahat ng survey, sa inyo na. Sa inyo na yung mga survey na yan, sa inyo na yung mga trolls na yan. Taong bayan ang buboto, hindi mga vloggers. Tandaan nyo yan. Ako pagkakaalam ko ngayon, napakaraming trolls talaga na kumakalaban kay Yorme. Lalong-lalo na yung mga malalaking vlogger kami, mga maliliit na vlogger kami Yung mga malalaking vlogger, todo tanggol kay Mayura. Sinisiraan si Yorme, didikit na daw kay Duterte, tapos nakipagsanib puwersa daw kay Muka Oson. Ito lang masasabi ko sa inyo. Bago po si Yorme nakipagsanib puwersa kay Muka, may pangalan na po si Yorme sa politiko. Kahit sinong didikitan ni Yorme Isko, may napatunayan na si Isko. Kaya nga kayo takot na babalik si Yorme. Alam niyo kung bakit? Kasi takot kayong matalo. Ito kahit sinong
kakalaban kay Yorme ngayon sa Manila, hindi mananalo. Alam niyo kung bakit? Kung pagbabasihan natin yung nagawa, si Yorme na may napatunayan. Sinong kakalaban kay Yorme ngayon? Si Erap? Sino pa? Sinong kakalaban kay Yorme? Si Erap? Si Lim? Si Lim patay na. Sino pa? Si Lopez? Di mananalo dyan. Si Hani? Di yan mananalo. Alam niyo bakit? Si Yorme bukod na sa may pangalan, may napapatunayan. May tanong ko lang, si Erap, anong napatunayan ni Erap sa Maynila? Yung magtapo ng basura, tapos sisibutin para sabihin naglilinis. Sino pa? Si Lopez? Anong nagawa ni Lopez Maynila? Si Hani? Anong nagawa ni Hani sa Maynila? Na ang sinunod lang naman ni Hani, yung mga nagawa ni Yorme. Kaya takot na takot kayo. Takot na takot sila na makabalik si Yorme pagka-mayor ng Maynila. Kasi nga, mawawala na naman sila. Masasapawan na naman sila. Hindi po kasalanan naming mga taga-suporta kay Yorme na kapag nanalo si Yorme, mabubulgar yung mga baho, yung mga panis na mga kabulastugan at katiwalian na ginagawa ninyo dyan. Diba? Sabi nga ni Yorme, hindi ako nagdadalawang isip na tumakbo. Hindi ako natatakot na kalabanin ang aking kalaban o kakampi. Sapagkat kapag interes ng taong bayan ang kanilang sinasagasaan, lalaban ako para sa tao. Diba? Kasi ang layunin ni Yorme para sa tao. Sa lahat naman kasing tumatakbong pagka-mayor ng Maynila, si Yorme dumadaan pagkahirap. Bakit si Erap ba dumaan pagkahirap yan? Dunya ang nanay niyan. Si Hani dumaan pa pagkahirap niyan. Ang politician ang magulang niyan. Nakikita nyo yung family nila Hani, background family, lahat sila mga ni businessman, mga negosyante. Hindi sila dumadaan pagkahirap. Si Yorme lang ang bukod tanging naging mayor ng Maynila na kumakain ng pagpag. Kaya sino ba dapat ang piliin ng mga mahihirap sa Maynila? Di yung kapwa mahirap. Mahirap kasi mamili na paupuin mo dyan mayaman. Alam mo kung bakit? Magpapayaman lang yan. Kasi hindi naman nila ramdam yung kahirapan ng mga taong nasa laylayan. Diba? Klaro po ba ako? Kaya sila takot na takot yung mga dragon, no? Na mayroong ibon. Takot na takot yung mga dragon doon sa ibon. Bakit? Yung ibon kasi, kapag lumipad yun, nahihirapan silang sunugin. Nahirapang sunugin ng mga dragon yung ibon. Bakit? Kasi pwede yung ibon, may possibility na pag tinuka ang mata ng dragon, mabubulag siya. Di ba? Kapag ang ibon tukain yung kabilang mata ng dragon, wala na siyang paningin. Sa madaling salita, wala na siyang kakayahan. Buga na lang siya ng buga hanggang sa masunog yung sarili niya. Di ba? Pero yung ibon kasi maliksi. Kaya may kasabihan nga tayo, maliit man ang langgam. Pero masakit kapag mangagat yan. Diba? Kaya bakit nga ba sila takot na makabalik si Yorme pagka-mayor ng Maynila? Kasi ang dami po talagang, aabangan ko yan. Pag si Yorme or Isko Moreno magiging mayor ulit, napakadami na namang chismis. Mula kay Marites at Marisul, Parites at Parisul na maglabasan. Kaya pala walang proyekto dahil napunta sa ganito. Kaya pala tahimik at tulog sa pansitan kasi ganito. Alam nyo naman si Yorme, walang sinasanto dyan. Bulgar kung bulgar yan. Kaya sila takot kay Yorme. Yun lang man. Mga ka-Iskonians, yun lang ang aking masasabi. Kaya sila takot kay Yorme kasi yung kanilang tinatago, yung kanilang kabulastugan at kawalang hiyaan sa taong bayan ng Maynila, mabubulgar. Kaya abang-abang na lang po tayo sa 2025 election. Di ba? Yun po yung rason kung bakit takot sila na mabalik sa pwesto ang nag-iisang Isko Moreno. So yun lamang po mga kababayan, sa mga Manilenyo, sa mga Iskonians. See you next vlog. God first. Thank you. Mag-ingat po kayo palagi, lalong-lalo na ngayon may bagyo.
at may baha. Maraming salamat po.